Naghain po ng petition for certiorari si Attorney Harold Respicio sa Korte Suprema para mapatigil po ang suspensyon ng kanyang proklamasyon bilang nanalong vice-alkalde ng Reyna Mercedes Isabela. Narito ang report ni Margot Gonzalez. Matapos maghain ng sagot sa kanyang disqualification case sa COMELEC dahil sa pagpapakalat daw ng fake news patungkol sa halalan, sa Korte Suprema naman dumulog ngayong araw si Attorney Harold Respicio para questionin sa kataas-taasang hukuman ang suspension of proclamation na inilabas ng komisyon laban sa kanya. Hiling ni Respicio sa Korte Suprema na agad dito makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa COMELEC at siya ay maiproklama na sa pwesto bilang nanalong Vice Mayor sa Reyna Mercedes sa lalawigan ng Isabela. Sa isang demokratikong sambayanan katulad ng ating bansa, ang pinakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang nagmamagaling na appointed official lamang, kahit national pa man, katulad ng mga commissioner ng COMELEC. Para ako'y pigilan nila sa aking pagkadeklara, kailangan nilang magbigay ng napakabigat na ebidensya para patunayan na ang sinasabi nilang fake news ay totoo nga ang fake news. COMELEC, kayo talaga ang fake news dahil yung 3.5 na nasa loob ng lahat ng makina sa araw ng eleksyon ay hindi yun yung na-audit na nasa source code audit report. At kayo din ang fake news dahil yung mga pinapadalhin ninyong data mula sa automated counting machines ay dumadaan pala sa intermediary server. Pinapakailaman ninyo para posible para sa inyo na dayain ang resulta ng eleksyon. Yung sinasabi ninyong fake news na sinasabi ko na bawal i-connect ang automated counting machine sa internet, sinunod nyo naman. Paano naging fake news yun? Mas daig pa ninyo ang isang diktador dahil kayo na ang nagdidikta mismo ng kapalaran ng ating bansa. Git nito, walang merito ang disqualification case na inahain sa kanya ng full body. Ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala, dahil ang intention ko lang ay patasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sinunod nga nila, therefore, hindi ko intention na i-disrupt yung election process. Pangalawa, meron bang nagulo ba ang ating eleksyon? Natapos naman ang ating eleksyon, nangyari naman ng maayos, sabi nga ni Chairman George Garcia. Hindi rin daw dapat namumulitika pa ang COMELEC dahil tapos na ang eleksyon. Hindi na po ito panahon ngayon para mamulitika pa at para usigin pa yung mga taong nakasakit sa inyong damdamin. Chairman George Garcia, kayo po ay humahawak ng isang national post na sensitibo. Kaya dapat lang po kayo ay managutan sa taong bayan. Kapag meron pong taong nagsasabi ng inyong kamalian, tanggapin niyo po ito ng very humble at sana po ay approach ninyo professionally at hindi niyo dapat uusigin ang kahit na sino mang nais na i-correct lamang ang mga maling nangyayari sa ating gobyerno. Matatandaan na una na ring dumulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List at humiling na magpalabas ito ng TRO laban sa suspension of proclamation ng COMELEC. Nakakuha ang party list ng mahigit 2 milyong boto at 3 upuan sa Kongreso pero bigong makakuha ng proklamasyon dahil din sa kanyang nakabinbin na disqualification case sa full body. Una namang sinabi ng COMELEC na handa itong sumagot sa mga petisyon na maiaakyat sa Korte Suprema laban sa kanila. Tiniyak din ito na bago ang June 30 ay makakapagpalabas na ang full body ng resolusyon sa mga pending cases sa komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzalez, SMNI News.